Praise the Lord. Give bless you sa ating beloved co-preacher, like Brother Robert Rondina. Brother, say, praise the Lord. Tayo po lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Mga mahal, hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin Diyos sa unahing banal. Maraming Panginoong Isus, lubos po kami nagpupuri. Nagpapasalamat po sa iyo, mahal po sa lahat ng mga kabutihan mo, tabag, bawat sa amin. Mahal po sa pangunang panalangin naming minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida and the Prophet of Loving God. Patawarin kami, mahal na Panginoon. O Diyos, ikaw po maglangis sa iyong banal salita, mahal na Panginoon, mabukas na aming pangunawa at mabigyan ng karunungan sa iyong pangaral. May pangaral kong mga salita mo ng pag-ibig at kapangyarihan. Wala po akong magagawa. Sa ilang po ako nagtiwala, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasawal at dimon ng mga hadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po ating dakilang Diyos, minamahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. At minamahal, pinakamataas na papuri, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, sa ating mahal na Panginoon po ang pinakamataas na pagpupuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, and I give double honor, double respect to our dearly beloved noble pastor, Willie Estrada Almeida, and the Prophet of a Loving God, sa pong ginamit ng mahal na Panginoon, na tayo po'y makasumpong sa tunay na paglilingkod, mga minamahal. Praise the Lord, at minamahal, pag-alaala po sa mga turo at aral na iniwan po sa ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, and also I give double honor sa ating beloved Honorable Assistant Pastor, to their beloved family, mga minamahal, sa buong Almeida family, beloved Almeida children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, I give double honor, mga minamahal. At magandang gabi po sa lahat nating mga beloved co-preachers, sa lahat ng mga beloved co-workers, sa lahat ng mga beloved choir members, mga beloved musician. Sa inyo po lahat, minamahal kong mga kapatid, magandang gabi at sa mga sumusubaybay po minamahal sa ating live webcast. Binabati ko po kayong lahat na magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Lahat po ng mga anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord po rin po ating dakilang Diyos minamahal at ating pong pag-aralan sa umagang ito, mga minamahal, it's about yung ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Minamahal, we have what we call the struggle within. Meron tayong mga struggle po, mga minamahal, sa ating paglilingkod dahil bilang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi na po lingid sa atin, mga minamahal, na ang ating ginagalawang mundo, mga minamahal, talagang ito po ay puno ng kasalanan, which before tayo din po ay alipin ng kasalanan, mga minamahal. Kaya tayo ngayon, mga minamahal, na naglilingkod na sa mahal na Panginoon, nararamdaman po natin yung struggle na yung minamahal, our struggle within, but victory with Christ. Subalit ang ating tagumpay ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, may dalawang batas, yung tinatawag na law of God in our inward man, yung kabatas ng Diyos sa atin ng mga naglilingkod po sa mahal na Panginoon, sapagat ito po hindi na unawaan ng mga hindi pa mananampalataya, no? Pero sa atin, alam natin ito, the law of God in our inward man, ito po ay nagahari o nananahan ang batas ng Diyos sa ating kaloob-looban, lalong-lalo pinamahal sa paggabay ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi natin pwedeng i-deny, mga minamahal, na sa ating laman o itong flesh, ay meron pong tinatawag na the law of sin. Kaya hindi po natin ito pwedeng i-underestimate, mga minamahal. Kaya nga po, di ba sinasabi po natin, hindi madali ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kailangan ng sakripisyo, kailangan sumunod tayo, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat hiwalay kay Kristo. Kung lalakad tayo sa ating sariling kalooban, sariling plano, hiwalay sa mahal na Panginoon, minamahal, yung paghahari ng kasalanan sa ating mga laman, mga minamahal, itong ating katawang lupa, mga minamahal, ito po ay kumbaga minamahal,
Ito po ay mamimihasa, no? Ito po ay makakalamang. Kaya nga po tayo nagsasakripisyo, hindi man natin ito masasabi mga minamahal na katulad na ng sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Kakaunting sakripisyo lang po ito mga minamahal, pero dito naman po tayo palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin yung pangungusap na isinulat ni Apostle Paul, mga minamahal, sa Romans chapter 7, verse 21 to 25. From the book of Romans, chapter 7, verse 21 to 25, mga minamahal. Epistle of Paul to the Romans chapter 7, verse 21 to 25. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of the mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Amen. Ito po sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 7, talata 21 hanggang 25. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na ang kung ibig kong gumawa ng mabuti ang masama ay nasa akin, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Datapot nakikita ko ang ibang kautusan sa aking sangkap na nakipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala kong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako, sino magliligtas sa akin sa katawan na itong kamatayan? 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-isip sa kautusan ng Diyos, datapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. So ito po yung ating unawain, mga minamahal, na kailangan po tayo magsumikap. Kailangan po tayong sumunod. Kung nararamdaman natin yung physical nating pangatawan na may sakripisyo, may kaunting hirap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may kaunting pagtitiis, mga minamahal, ang pakaisipin po natin, mga minamahal, na itong ating sakripisyo, itong ating pagsunod, ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Bakit po? Nung tayo nasa reliyon natin noon, tayo din po ay may mga sakripisyo. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Pero, hindi po kalooban ng Diyos. Tama po ba ako, mga minamahal? Gumigising tayo minsan ng umaga para sumimba, mga minamahal. Nagsasakripisyo ilang madaling araw yon, lalo na pag December, mga minamahal. Pero makabuluhan ba yon? Meron ba yung halaga? Wala po, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang sinasamba natin ay Diyos-Diyosan, patay, hindi buhay na Diyos. Sakripisyo din. Amen po ba? Amen po ba? Pero walang kabuluhan. Nagpapagod tayo sa walang kabuluhan. Kaya pabalik-balik tayo sa kasalanan. Hindi katulad nito, mga minamahal, nagsusumikap tayo kahit tayo napupuyat, napapagod, mga minamahal, dahil dito nakita natin, nakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung mga kapatid natin nagpatotoo na dating mga drug addict, dating sa kalsada na natutulog, mga minamahal, dating palaboy ang buhay, subalit nang binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, ang ating mga buhay, itong mga kapatid nating ito ay naging maayos ang buhay, nakapag-aral, nakapagtapos, ngayon mga professional na. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naging mga ulirang mga ama at ina ng tahanan. Amen. Amen. Sino makagawa niyan, minamahal? Nagawa ba yan ng reliyon natin dati? Nagawa ba yan ng pagsunod natin sa ating mga reliyon noon? Wala.
Pero dito, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon nung tayo sumunod. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi po ni Apostle Paul, mga minamahal, meron ko nakitang kautusan sa aking sarili. No? Sabi niya po, mga minamahal, na kapag gumagawa ako ng mabuti, sa Tagalog, kindly po, 7:21 sa Romans chapter 7 verse 21 to 25, yung ating binasa kanina, minamahal na kapag ako'y gumagawa, na may nasumpang akong kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Imagine, mga minamahal, tayo yung po'y nasa mahal na Panginoon, gumagawa tayo sa kalooban ng Diyos, pero nandyan po yung tinatawag minamahal na presence ng kasamaan. Kumbaga, minamahal, may mga pag-udyok ang kaaway. Sa verse 22, sabi po rito minamahal, verse 22, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. So in our inward man, tayo po ay masaya. Katulad kay Apostle Paul, masaya siyang gumawa, patuloy na gagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, mga minamahal. But merong nakita niyang nakikibaka, parang pakikibaka sa kanyang sarili. Sabi ng 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Iniisip niya yung mabuti, iniisip niya yung matuwid, iniisip niya yung kalooban ng Diyos, pero merong nakikibaka, merong nagko-contrary, merong sumasalungat. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. May sumasalungat, no? May nakikibaka. Imagine, minamahal. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Kumbaga itong ating katawan. Merong kumukontra. Kumbaga kung maghahanap kami naman ng kukontra sa iyo, sa pagsunod mo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, nasa atin na rin. Amen po ba? Amen po ba? Dahil yung ating inward man, yung ating kalooban, pagkataong kalooban, minamahal sa loob natin, gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, pero itong ating laman, mga minamahal, kumukontra. Kaya nga po mga minamahal, itong sakripisyo na meron tayo, itong sakripisyo na paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, baliit na sakripisyo, hindi po natin pwedeng sabing napakalaki na nito, kundi kaunting sakripisyo, maging masaya po tayo, matuwa tayo, dahil dito tayo pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Dito po tayo pinanghahawakan ng Diyos. Amen? Dito pagkat pinipili natin. Imagine, anong sabi ng verse 24? Verse 24, abang tao ako, o wretched man am I. O abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Imagine, itong laman, itong flesh, ay kung ito ang iyong susundin, the lust of the flesh will be is what will be your master. Mga minamahal, it will lead you into death. Ihahatid ka sa kapahamakan. Ihahatid ka sa kamatayan. Kaya mapalad tayo, mga minamahal. Bakit naging aba? Bakit naging wretch, mga minamahal? Sapagkat kung hindi natin alam ang katotohanan, kung wala po tayo sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, hindi natin mapapalugdan ang Diyos. Amen po ba? Wala tayo dito. Nandun tayo sa kalayawan. Nandun tayo sa pita ng laman. Pero bakit tayo nandito? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi natin inaalintana ang pagod. Bagamat napapagod din tayo, hindi natin inaalintana ang mga konting sakripisyo na ito, minamahal. Bakit mga minamahal? Dahil binuksan ng Diyos ang ating isipan na sa paggawa sa kalooban ng Diyos, may pangako na buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, sino?
Oh, sino? Nagtatanong si Apostle Paul. Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Sino? Kaya mga minamahal, sinagot na rin po sa verse 25, sabi ni Apostle Paul, kanyang sinulat, verse 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Datapwat ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Kaya po talaga yung gusto talaga ng laman, paglabag sa kalooban ng Diyos. Pero tayo, napakapalad natin mga minamahal, dahil nandito tayo buong buo, inaalay natin ang ating mga sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang dapat nating ipagpasalamat. Everybody say, praise the Lord. Dahil ang Diyos ay gumawa sa ating mga buhay. No? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, O wretched man, o abang tao ako. Because we are helpless. We are weak. Kami naman, kung wala po ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin, kung wala ang totoong Diyos sa buhay natin, we are helpless, weak, mahina, kawawa, aba. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Pero napakapalad natin. Bakit? Totoong paglilingkod sa Diyos ang meron tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Ating kapatid, mga minamahal, nagkaroon ng anxiety nung time ng COVID, no? Hindi makatulog, palaging malakas yung kalampag ng kanyang dibdib, mga minamahal. Pero nung team na nadalangin, umiyak sa Diyos, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaya siya ng Diyos, mga minamahal, doon sa anxiety na kanyang nararamdaman. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Yung palang pagpupuri, hindi lang pala kaluluwa natin ang pinapagaling, pati yung physical natin, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan. Amen. Kaya sabi po rito, minamahal, we need to decide. Kailangan mag-decide po tayo every day whom we will serve. Sino ang ating paglilingkuran? Ito bang pita ng laman na papunta sa kamatayan? Sabi ng Biblia, di ba? Kamatayan ng katawang ito. So ito bang pita ng laman ng paglilingkuran natin? Susundin natin na papunta sa kapahamakan? O susundin natin ang kalooban ng Diyos na papunta sa buhay na walang hanggan? Amen? Ang sabi ng unang Korinto, Kapitulo 6, 9 hanggang 10, mga minamahal, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 9 and 10. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Amen. Ito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 6, ang talata 9 hanggang 10. O hindi ba ganin nyo nalalaman na mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? O huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang nang bababae, ni ang makikiapid ng kapwa lalaki, ni ang magnanakaw, ni ang magsasakim, ni ang maglalasing, ni ang mga pangtungayaw, ni ang manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito po yung sinasabi ng Biblia, minamahal, na yung mga active na gumagawa ng mga bagay na ito. Fornicators, idolaters, adulterers, mga minamahal, mga effeminate, mga homosexual, lesbian, sabi ng Bible, homosexual at saka mga lesbian, mga thieves, magnanakaw, covetous, mga minamahal, yung ginagawa ito in action, mga minamahal, talagang nabubuhay sa mga bagay na ito. Kaya nga,
kung mapansin niyo mga minamahal, sabi ng Biblia na kahit nga sa pagnanasa, di ba? Sabi ng Matthew chapter 5, titingin ka sa babae, titingin ka sa lalaki, may pagnanasa ka, minamahal, na masama. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa puso mo pa lang, nakapag-commit ka na ng fornication, nakapag-commit ka na ng adultery. Kumbaga minamahal, binabantayan na tayo na kahit sa isip, wag nating hayaan. Dahil ang sabi ng Biblia, walang liko o hindi matuwid na makapagmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Di ba? Huwag kang magtanim ng galit. Bakit? Sapagkat pag nagtanim ka ng galit, parang pumatay ka na rin ng iyong kapwa. Andyan pa po ba kayo, mga minamahal? Amen po ba? So, doon pa lang, winawarningan ka ng mahal Pino para hindi mo na ma-put to action. Kung baga, oops, hindi ako dapat magtanim ng galit kasi mauuwi ito sa maaring pagpatay. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya, sa pagtanim pa lang ng galit, aalisin mo na yun. Aatras ka na. Mami naman, anong gagawin mo? Magpapatawad ka na. Amen? Amen po ba? Kahit na mabigat yung nagawa niyang kasalanan, patawarin. Sapagat ayaw mo ring gumawa ng masama. Ayaw mong gumanti. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Di ba? So, pag nakaw, no? Bulungan ka ng kaaway, huwag ka magbigay ng yung tithes. O, mas mabigat yon. Sapagat hindi ka sa tao nagnakaw ka sa Diyos. Amen po ba? So, wina-warningan tayo, may mga paalala, may mga palo, chastisement. Bilang anak ng Diyos, lahat tayo walang exempted. Kapag tayo nagkukulang, pinapaalalahanan ng Diyos. O lahat ng nakatikim ng paalala ng ating mahal na Panginoon, itaas ang kamay, mga minamahal. O lahat tayo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Walang paalala na masaya ka, talagang malungkot ka dahil masakit, pinapalo, masakit. Pero maganda naman, on the other side, bakit? Dahil anak tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dahil sa mga paalala niyan, everybody say praise the Lord. Dahil sa mga paalala niyan, nandito tayo. Pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na nakapaglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say praise the Lord. So mami naman, walang gumagawa ng kalikuan o hindi matuwid na magmamana ng buhay na walang hanggan. No? Pang-aapi, pagnanakaw, ikaw po ay nanglalamang, mga minamahal, mapang-api. Yan din po ay kasama. No? Ibig sabihin, ginagawa mo na yan, ipinamumuhay mo na. Yung mga gumagawa daw po ng ganon, mga minamahal, ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo, mga minamahal, sa isip pa lang, iniisip pa lang natin, tinutuwid na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang, anong ibig sabihin? Upang magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad natin. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Mag-praise the Lord po tayo para hindi tayo makatulog, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang kaaway pa naman, pag Bible study, pag preaching, pinapatulog tayo. Pagkatapos na yung Bible study, gising na gising tayo. Amen. Amen po ba? Kaya mag-praise the Lord po tayo para hindi tayo makatulog. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Romans chapter 6, verse 16, we have to decide. No? Magdesisyon talaga tayo. At itong desisyon na ito na ginagawa natin, it should be every now and then. Hindi lang every day, but every now and then. Basahin po natin, mga minamahal, Romans chapter 6, verse 16. From the Epistle of Paul to the Romans, chapter 6, verse 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Amen.
Dito po sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 6, ang talatay 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo mga alipin ni yaong ninyong tinatalima, maging ng kasalanan na ikamamatay, maging pagtalima ng ipakiging matuwid. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo daw po, lahat magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. Tayo daw po ang magdidesisyon. Kung kanino tayo sumusunod, yun ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Kung pinapagamit natin yung ating sarili sa paggawa ng mabuti, sa paggawa sa kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, papunta ito sa buhay na walang hanggan. Pero kung ipinapagamit mo yung sarili sa paggawa ng masama, sa paggawa ng kasalanan, ang dulo daw po nito ay kamatayan. Itong desisyon na ito, mga minamahal, hindi po ito monthly, hindi po ito weekly, hindi po ito daily. It is almost every now and then. Bawat oras ng ating buhay, bawat sandali ng ating buhay, magdidesisyon tayong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, kailangan presente sa isip po natin ito every now and then. Amen? Amen? Hindi ka pwedeng mag-absent-minded dito, mga minamahal. Dahil ang kaaway, alam nyo na po, ang kaaway ay katulad sa leon na naghahanap ng mga weak, mga mahina. So mga minamahal, kumbaga, maging buhay na natin ito na mas pinipili nating sumunod. Bagamat nandyan po yung pakikibaka sa spiritual, yung pita ng laman o yung, di ba, sabi pa ng Bible, the spirit is willing but the flesh is weak. Gusto nating mag-overnight, gusto nating magpuri, pero minsan yung physical natin pagod, minsan yung physical natin inaantok, kaya napapapikit tayo, mga minamahal. Pero alam ng Diyos ang puso natin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi kung talagang matutulog, kukuha na ng higaan, tsaka unan, tsaka kumot. Amen. Pero nandito tayo nagtitiis, bagamat inaantok, dahil nakikita ng Diyos ang puso natin na gusto nating sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya, kung iisipin niyo po, bakit may kahinaan tayo, minamahal? Bakit hindi na lang alisin ng Diyos ang kahinaan na ito? Minamahal? Bakit may kahinaan tayo? Naglilingkod tayo sa Diyos? May kahinaan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan kagaya ng mga binasa natin kanina. Inalis na yun ng Diyos sa atin ng mahal na Panginoon. Yung mga pakikiapin, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagnanakaw. Inalis na yun ng Diyos. Pangangalunya, inalis na yun ng Diyos. Pero bakit may kahinaan ng mga Kristiyano? Kung iisipin po natin, bakit hindi na lang alisin agad ng mahal na Panginoon? Pero kung iisipin mo, mga minamahal, yung mga kahinaan natin ay pinahintulutan ng Diyos upang matuto tayong magpakumbaba sa Diyos. Makiiman po ba tayo, mga minamahal? Kasi siguro kung hindi na tayo nagkakamali, hindi tayo papaluin, hindi tayo matututong magpakumbaba. Tama po ba ako, mga minamahal? Pero dahil sa mga kahinaan natin, tayo nagkakamali, minsan hindi sinasadya, pinapaalalahanan tayo, natututo tayong magpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Siyempre, pag pakumbaba ang pag-uusapan, pag humility ang pag-uusapan, pag humbleness ang pag-uusapan, hindi ka magmamalaki. Hindi ka magmamayabang. Makiiman po ba tayo, mga minamahal? Ibig sabihin, alam natin, 100% sigurado tayo na nasusunod natin ang kalooban ng Diyos dahil pinapatnubayan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil nagsusumikap tayo. Everybody say, praise the Lord. At yung mga pagsusumikap na yan na ating ginagawa, tanging ang Diyos lang po ang makababasa ng ating sinseridad. Hindi mababasa na yung kapwa, hindi nababasa na yung katabi, hindi nababasa na yung mga mahal sa buhay, pero nakikita ng Diyos ang ating pagsusumikap, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya kumukuha tayo ng lakas. Kailangan natin ng lakas. Kaya nga po tayo kailangan
pumunta sa gawain, makinig ng salita ng Diyos, magpuri, makasamba, makasunod sa kalooban ng Diyos, maribay, mabless sa mga patutuo, mabless sa mga awitin, madama natin ang presensya ng Diyos. Uuwi tayo, mga minamahal, na taglay-taglay ang kalakasang espiritual na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya po pinahintulutan ng Diyos para tayo din ay magsumikap, no? Hindi para pahirapan ka, kundi para matuto kang magpakumbaba, para matuto kang huwag magmalaki, huwag kang magmayabang, at makikita mo na sa iyong pagsunod, ang kalakasan espiritual ay nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, everybody say, praise the Lord. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Pero pagkasama natin ang Diyos, magtatagumpay tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Tayo daw po ay pinalaya na. So we will focus, mga minamahal, na pinalaya na tayo. Kaya nga, bakit natin ito ginagawa? Bakit tayo nagsasakripisyo? Dahil pinalaya na tayo ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo po yung nasa prisuhan. May mga kapatid tayong dating nasa bilangguan. Gusto nilang mamasyal, hindi sila makapamasyal. Anong gusto nilang gawin, hindi nila kayang gawin. Nandun lang sila sa prisuhan. Nandun lang sila sa rehas na bakal. Ganun po yung nakabilanggo. Walang magawa. Nung tayo nasa kasalanan, ganun na ganun tayo. Hindi natin kayang kumawala sa kasalanan. Hindi natin kayang lumayo sa mga bisyo. Hindi natin kayang maglingkod sa Diyos ng totohanan. Bakit minamal? Alipin tayo ng kasalanan. Pero ngayon, pinalaya tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo nandito, nagpupuri sa Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Iba na ang buhay natin ngayon. Amen. Makulay ang buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero malungkot ang buhay natin kung lalayo sa Diyos. Makapalakpak po bang lahat ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon? Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Wala. Madilim ang buhay pag malayo kay Kristo. Pero pag na kay Kristo, maliwanag, maaliwalas ang ating mga buhay dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Romans chapter 6 verse 22. Malapit na po tayong matapos, mga minamahal. Romans 6:22. Kindly po. From the Epistle of Paul to the Romans, chapter 6, verse 22. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Amen. Dito po sa aklat ng taga-Roma, Kapitulo 6, talata 22. Datapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O tayo palang mga pinalaya sa kasalanan, tayo palang mga pinatawad sa kasalanan, mga minamahal, ay may bunga na sa kabanalan. Amen? Amen. May bunga na. Everybody say, praise the Lord. Sabi natin kapatid kanina, minamahal, yung mga kapatid niya, yung mga kuya niya, nagturo sa kanya, uminom ng alak, bata pa siya, tinuruan na siyang, grade 4 pa siya, tinuruan na siya magmariwana, mga minamahal. Yung kanyang mga nakakatandang kapatid, na kapag nag-ipon-ipon sila, minamahal, mag-iinuman, tapos magsusuntukan, tuwang-tuwa yung kanilang kapitbahay dahil ang gulo-gulo nila. Pero yung kapatid natin, Brother Edward, minamahal, nakita niya yung kanyang dalawang kapatid, unang naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, ano nangyari sa kanila? Bakit hindi na sila nagbibisyo? Nung siya'y masiran, mga minamahal, sabi niya, ito pala ang totoong buhay. Maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Oh, everybody say, praise the Lord. May mga kapatid na nagsishare doon sa jeep, minamahal. Siguro bandaro nakatira sa kanilang lugar. Sabi niya, kilala niyo ba yung mga gapati? Kilala niyo ba? O sabi niya, kasama namin sa church.
sabi ng mga sanlibutan, dating mga demonyo yan, pero ngayon naglilingkod na sila sa ating mahal na Panginoon. Pinabait na ng Diyos. Imagine, buhay ka pa, tinawag ka ng demonyo dahil sa mga bisyo. Pero ngayon, binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang marinig mismo mga kapitbahay mo, nabibless. Bakit mga minamahal? Dahil nakita nilang totoo kang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So meron na tayong bunga sa kabanalan. Itong ating ginagawa. This is fruit to holiness. Amen? Amen? Hindi po ito gawain ng nasa kasalanan, ito'y gawain ng mga pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y gawain ng bunga ng kabanalan. Amen? We offer ourselves a living sacrifice. Inaalay natin ating sarili sa mahal na Panginoon. Hindi lang sa kasuotan na may kabanalan, kundi higit sa lahat ang ating puso at isipan. Iaalay nating banal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya napakagandang malaman that we have this fruit of holiness. No? Fruit unto holiness. Bunga sa kabanalan. Meron na tayo. Dati wala. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ating mga kababaihan naman, mahaba yung mga buhok, mga damit, may kabanalan. Dati hindi ganun. Tayo ng mga lalaki, ganun din, may kabanalan na. Dati hindi halos magdamit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pero ngayon, mga minamahal, takot na tayo. Isa lang ating kinakatakutan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Takot na tayong magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen. Ang Diyos natin ay totoo. Everybody say, praise the Lord. Pero sa pagsunod naman natin sa mahal na Panginoon, tayo rin ang pinagpapala. May pag-iingat, may kapayapaan, may kagalakan, matutulog ka ng mahimbing dahil may Diyos na magbabantay sa iyo 24/7. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong last two verses, kindly pakibasa, magkasama nating basahin, 1 Corinto 15:57 and 2 Corinthians, 2 Corinto 2:14, mga minamahal. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 15, verse 57. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. The second epistle of Paul to the Corinthians, chapter 2 verse 14. Chapter 2, verse 14. Now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of his knowledge by us in every place. Amen. Ito po sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, talatay 57. Datapot salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. 2 Korinto 2:14. Datapot salamat sa Diyos na laging pinagpapatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay ipinapahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay na nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating mahal po, nasa ng tagumpay, nasa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At binigyan tayo, minamahal, na maging pagpapala dahil sa buhay nating ito, mga minamahal, dahil sa kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon, maraming magsasabi, may Diyos na buhay. May Diyos na totoo. Hallelujah. Tingnan mo ang buhay ng mga nasa taga-Jesus Miracle Crusade. Pinagaling sila ng ating mahal na Panginoon. Binago ang kanilang mga buhay. Ang kanilang pagkatao, inayos ng ating mahal na Panginoon. Sila'y mainit na naglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Pag makita ito ng mga kababayan natin, makita ito ng ating mga kapitbahay, masasagi sa kanilang isip, matatanim sa kanilang isip, mga minamahal, na merong totoong Diyos.
merong buhay na Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ano sabi na ating mga kapatid, mga minamahal? Anong kaibahan? Meron din silang reliyon, mga minamahal. No, halos ang doktrina, katuruan parehas sa atin. Pero mga minamahal, sabi, anong kaibahan ng Jesus Miracle Crusade sa aming pananampalataya? Ang sabi sa kanya ng manggagawa ng preacher, subukan mo na lang dumalo. Umaten ka na lang. Purihin ang mahal na Panginoon. Pagdalo nila mga minamahal, hinipo ng ating mahal na Panginoon ang kanilang mga puso. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yung kanilang mga karamdaman, pinagaling ng Diyos, mga minamahal. Nagkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon ng pag-iingat na nanggagaling sa Diyos, mga minamahal. Itong mga kapangyarihan na ito, himala, patotoo, hindi natin ito gawa. Gawa ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, mga panalangin nating mahal magulang sa mahal na Panginoon, ating beloved pastor, kanilang mga sakripisyo, kinalugdan ng Diyos, mga minamahal. Kaya dahil kinalugdan ng mahal na Panginoon ang kanilang mga pagsakripisyo, ikaw at ako naabot ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos kaya wala po tayong pinapaunawa sa atin ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka dapat mapagod, dapat kang matuwa dahil ang ginagawa mo ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat kang magpasalamat ng tinuro sa atin, mga minamahal. Dito tayo kumukuha ng kalakasan. Dito tayo kumukuha ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang mga itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, galing sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa magkasandaling ito tayo pong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang habag, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Habang tayo lumalakad sa kanyang kalooban, habang tayo nagtitiwala sa kanya, habang tayo nagkakaroon ng mga kaunting sakripisyo, pagpapagal para sa Diyos, lalo naman tayong pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo namang inubuksan ng Diyos ang ating pag-unawa, mga minamahal. Lalo tayong napapaibig sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mapagpala, mga minamahal. Hallelujah. Sa gabing ito, sa umagang ito, ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo pong lahat ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay Lisa, ating pong mga singers. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng abad, at wagas mo pagsimula. Habang walang kakayanan, masulian. Yes, O God, hallelujah. Ating pamawitan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ginawa, yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kamalhatian. Salamat sa sukdulan, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Yes, God, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat,
Subalit tayo'y pinili ng Diyos, kinamagaan ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos ang gumawa ng mga kaparanan. Habang wala Mga ikaw at ako'y maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako na di kayang tumasan. O Diyos na katarungan at katwiran ng kahit minsan di na mahirap ang kabanalan
Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Oh, yes, Lord. Palapakan po natin ang pinakamamahal na bilang pagpuri sa ating dakilang Diyos. Salamat sa kanyang habag. Salamat sa kanyang biyaya, mga minamahal. Salamat sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, puri nating mahal na Panginoon sa ating mga minamahal, mga bisita. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon. Sariling tagapagligtas, Diyos at Hari niyong mga buhay. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, requirements of salvation. Ibig sabihin, kailangan po natin ito upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Una, minamahal, you need faith. You have faith to have faith in God. Kailangan magkaroon po kayo pananampalataya sa Diyos, minamahal, that God exists. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ang Diyos ang magaganti sa mga masikap na nagsisihanap sa Kanya. Totoo ang Diyos. Manampalataya kang buhay ang Diyos. Totoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya minamahal, you need to have faith in God. Pangalawa, minamahal, godly repentance. Maka Diyos na pagsisisi. Sapagat lahat tayo makasalanan. Kung tayo hingi ng tawad, tao sa puso, handang magpatawad, sagana kung magpatawad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pangatlo, minamahal, baptism in Jesus' name. Kung tayo mga baby pa, bininyagan tayo, that is christening. Binigyan lang tayo ng pangalan, mga minamahal. Iba po ang bautismo. Sabagat ang bautismo, minamahal, sa tubig, sa pangalan ni Jesus, kahit gaano kaitim ang ating kasalanan, patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong nakasaad sa Biblia, patatawarin tayo ng Diyos kapag tayo mabautismohan sa Kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Pang-apat, minamahal, ang kaloob ng Espiritu Santo. Pangako ng Diyos, matapos kang mapatawad, matapos malinis ang puso natin sa kasalanan, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang banal na Espiritu, mananahan sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, kahit tayo makasalanan dati, kapag maglingkod ka sa Diyos, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Dahil ang mananahan sa iyo, kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa ating mga bisita, tanggapin niyo pong ating mahal na Panginoon, sariling tagapagligtas, Diyos at Hari niyang buhay. Kayo po'y minamahal sumunod sa panalangin, itaas niyo po ang kamay sa mahal na Panginoon, ipikit niyo po ang inyong mga mata, minamahal, at sabihin niyo po ang panalangin ito, banggitin niyo po, taas tao sa puso, sumunod po kayo, sabihin niyo po, mahal na Panginoon, salamat sa mga salita mo na ipinangaral po sa amin. Mahal na Panginoon, isa po akong makasalanan, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahabag ka sa akin, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako. Linisin mo ang aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo na umago sa krus na Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, salita at sa katotohanan. Baguhin mo po ang aking buhay. Pagalingin mo ang aking karamdaman. Iligtas mo po ako, mahal na Panginoon, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, iniibig kita, paglilingkuran kita. Ito po aking samot panalangin sa pangkapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen at amen. Praise the Lord. Ipag-pray po namin kayo, Apo Dakilan, mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat at tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kalang pangalan sa aklat ng buhay, O Diyos. Gawin mo po silang tunay na mga anak mo sa isip, salita, mong katotohanan. Mahal na po yung pagpalain. Pagpalain, O Diyos, sa aming minamahal ng mga baguhan at tumanggap sa iyo, maging kapatid sa iyo, mahal na Panginoon. Iligtas sila sa na kanilang mga loved ones. Kami dumadalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kayo po'y magpabautismo para makompleto ang kaligtasan na minamahal. Tayo po'y manalangin lahat sa ating pangailangan. Magkaisa po tayong dumalangin sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
O po, dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami dumudulog sa taong biyahe sa kalangitan. Dumadalangin po siya sa Panginoon panalangin, malapas sa Lisada Almeda, malapay patawarin kami. Patawarin mo po, Diyos, ang bawat sa amin sa may mga pagkukulang, magkakamali. Malapay ka maggawad, Diyos, na kagalingan sa may mga karamdaman, kalutasan sa may mga suliranin, mahal na Panginoon, katugunan sa mga dalangin, ng mga prayer requests sa bawat sa amin. Pakaingatan kami, O Diyos, habang kami naghihintay sa iyo pagbabalik, mahal na Panginoon, maging sagana sa amin ang abag at biyaya, O Diyos, hallelujah, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ito mga aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Minamahal ko tayo may mga karamdaman, ipatong isang kamay sa ulo at ang isang kamay niyo po mga minamahal sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung kayo po may mga alinlangan, itaas ang dalawang kamay at isipin niyo po ang ating mahal na pastor ang nagpray po para sa inyo. Bagamot siya malayo, subalit walang imposible sa Diyos. There is no distance in prayer and there is nothing impossible with God. Kaya tayo po manalangin mga minamahal. Opo, dakilan o pagpala namin Diyos makapangyarihan sa lahat. Mahal po yung sa Panginoon panalangin, minamahal at kinagala, Evangelista Ulisad, Almeda, and Prophet, the loving God. Mahal namin Panginoong Isus, iunat mo pagpala mo kamay. At sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, aming isinasaway, lahat demonyo ng makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demonyo na anilangan, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, homosexuality, lesbianism, lukewarmness, demons of poverty, cast out from us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoong minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo and as a token of our faith bilang tanda nating pananampalataya. Tayo po itatalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Million miles, sabi nating beloved honorable pastor. Million miles, tatakas sa atin mga gawa ng kakaway karamdaman, alinlangan, lalayas, million miles sa pangalan ni Jesus minamahal. Tayo pong lahat mga minamahal ko from the bottom of our heart. Gawin po natin ito minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus.